Tuloy-tuloy ba ang paglo-low carb, mga ka-low carbs? Ang title natin ngayong umaga para sa ating pong kwentuhang pangkalusugan at iba pa ay listening to your body. Makinig sa ating mga katawan. Pagpagod, magpahinga. Napapagod din ba ang ating katawan? Or kahit ang ating katawan ay napapagod, kaya always listen to your body. Napaka-importante po na makinig sa ating katawan. Low carber ka man or hindi, ay dapat marunong tayong makinig sa ating katawan. Kasi ang katawan po natin ay nagpaparamdam kung ito ay pagod na, kung ito ay kailangan ng magpahinga. Sa totoo lang po, lahat tayo, lahat ng tao sa mundo ay nangungusap ang ating mga katawan kapag ito po ay nakararamdam na ng hindi maganda. Kaya pag ito po ay nagparamdam na sa inyo ng hindi maganda, ay pakinggan ninyo, sundin nyo. Kasi po ang katawan natin ay hindi po yan gawa sa bakal, hindi robot. Bumibigay din po yan. So kailangan po niya ng pahinga kung humihingi na siya ng pahinga. Diba po? Minsan, may mga paramdam yan na parang kayo ay nanghihina, parang kayo ay inaantok. Isang napakalaking pagpaparamdam yan, yung minsan inaantok kayo o inaantok tayo. Pag inaantok tayo, itulog. Diba? Hindi naman kailangan matulog na mahabang oras. Take a nap or umidlip ka lang para makapagpahinga yung iyong katawan kasi hinihingi niya yon. So pag hindi natin ibinigay yan, mapapansin nyo, sumasakit ang ulo natin or nag-iiba ang mood natin, di ba? Nagagalit, umiinit ang ulo kapag hindi nakakapag-idlip o nakakaidlip o nakakatulog kahit saglit. Kaya importante pong itulog nyo yan. Sa umaga man yan or sa tanghali or sa umaga, sa gabi, tanghali. Lalo na po pag gabi na. Pag gabi na at naramdaman nyo ng inaantok na kayo, abay matulog na kayo. Huwag nyo nang ipilit na i-open ng mga mata na yan para manood ng TV, manood ng kung anong pelikula, ng Netflix, o mag-social media pa kayo, or mag-Facebook, or gumamit pa ng inyong mga gadget. Pag inaantok, itulog. Okay? Kaya napakahalaga po na makinig tayo sa ating katawan. Pagka pakiramdam niyo po sinisipon, inuubo, yan po yung mga bagay na pagpaparamdam ng ating katawan that there is something wrong sa ating pong sarili. Kasi maaaring nakukulangan na kayo ng tubig or nakalanghap kayo ng mga viruses dyan, nahawahan kayo. So at nagsasabi yung katawan nyo magpahinga, ipahinga po natin or magpatingin sa doktor. Huwag pong matakot magpatingin sa doktor ha. Ang mga doktor ay hindi natin kalaban. Kakampi po natin lahat sila. Mapa low carb doctor or traditional doctors, naturopath, lahat po yan kakampi natin. Lahat sila ay makakatulong sa atin para maibsan kung ano yung karamdamang meron tayo, matulungan tayo kung anong dapat nating gawin. Marami pong Pilipino ang takot magpa-check up. Kasi pag nagpa-check up daw sila, malalaman nila na may sakit sila. O, di ba? Mas mainam nga pong malaman natin ng mas maaga para maaagapan. Kasi may mga tao na kung kailan malala na yung karamdaman, saka po na-detect, saka nalaman, naku po, ang hirap ng habulin yan. Di ba? Kaya nga minsan yung mga tao, magugulat ka nung nagpatingin, stage 4 kagad yung cancer. Kasi nga, hindi inagapan. Kasi nung may mga nararamdaman, dinadaan sa pag-inom ng mga pain relievers, mga pag-inom ng mga gamot na maaaring makatulong, mawala lang yung masamang pakiramdam. Kasi bakit? Nagtatrabaho ako, Ate Mabs eh. Kailangan kong maghanap buhay kasi may pamilya akong bubuhayin. Meron akong mga anak na pag-aaralin. May mga pamilya akong pakakainin. Pero hindi mo naalala na ikaw na may katawan ay kailangan mong ingatan yan dahil yan ang iyong kayamanan. Health is wealth. Diba? Yan po ay totoong kasabihan. Dahil kapag maayos ang kalusugan, mas lalo mong mapoprovide yung pangailangan ng pamilya mo. Mas lalo mong makakapagtrabaho ng maayos. Diba? Maging efficient ka. Magiging kapaki-pakinabang ka kapag wala kang karamdaman. Kasi napakahirap pong kumilos ng may sakit. Pero dahil sa kasipagan ng Pinoy, pinagpipilitan natin na kahit may nararamdaman na,
ay magtatrabaho pa rin, papasok pa rin sa trabaho, at hindi magpapahinga. Hindi mo alam na sa pagpapatuloy mo ng pagtatrabaho kahit may sakit ka, mas lalo palang lumalala yung karamdaman mo. Na kung ito'y pinatingnan mo kaagad, maaaring naagapan pa. Marami pong ganyang cases, lalo na sa mga bata ngayon, no, na nauuso po ang pneumonia. Huwag po nating baliwalain yung ubo, sipon na nararamdaman ng ating mga anak, lalo pa kung mga baby pa yan, kung may apo tayo. Kasi habang ang ubo ay nasa lalamunan pa, mawala na, kesa hintayin mo na bumaba sa baga at lalong maging problema pagdating ng time. Lalo na kung mga baby yan. Ang mga babies po hindi pa nagsasalita, paano silang dadaing kung sila ay may sakit, kung sila ay meron pang ibang nararamdaman. Kaya mas aside from masakit na sa kalooban na nakikita nating nahihirapan sila, masakit din yan sa bulsa. Di ba? Kasi mas matindi na ang gamutan kapag malala na. Yan po hindi lang sa bata, maging sa ating mga may edad na. Kaya mag-iingat po tayo, pakiramdaman ninyo ang inyong mga sarili. Lalo na po sa mga naglo-low carb, no? Marami tayong bagay na dapat pinapakiramdaman sa ating sarili. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang na naglo-low carb. Always listen to your body. Pag may naramdaman kayo sa inyong ginagawang paglo-low carb, huwag niyong babaliwalain yan. Aalamin ninyo kung ano ang mga dapat gawin para ito ay mawala. Okay? Kaya nga, lagi nating pinapaalala dito sa ating Mavs TV na kung kayo ay may existing medical conditions, bago magsimula sa low carb, kailangan nakapagpa-consult kayo sa low carb doctor para magabayan kayo ng tama sa inyong magiging low carb journey. Dahil kapag ka po basta-basta lang tayong nag-low carb nang wala pong guidance sa mga tamang doktor, ay pwede tayong mapahamak dito sa paglo-low carb. Okay? So ano yung mga dapat nating tingnan o bantayan ng mga papakiramdaman sa paglo-low carb? Number 1 dyan, yung pananakit ng ulo. Diba? Yung panghihina. Ano ang mga possible reasons dyan? Pwede po yan na kulang kayo sa tubig. Possible na kulang kayo sa protina. Possible na ang electrolytes niyo ay mababa na. Dahil yan po ay mga bagay na dapat nating tinitingnan at binibigyan ng pansin. No? Dahil si Ate Mavs, kita nyo na, almost 3 years na po akong naglo-low carb, pero nagkaroon pa rin ako ng problema when it comes to dehydration. Hindi ko nabigyan ng pansin yung tungkol sa dehydration. Akala ko dahil nga sa matagal na sa paglo-low carb, hindi po ako umiinom ng tamang tubig, ng tamang sukat ng tubig, at panay ang inom ko ng kape. Dahil nga ang kape sa low carb ay pasok, nawili. Nakalimutan ko na posible kang ma-dehydrate dahil sa diuretic po ang coffee because of its caffeine content. Kaya nga po, napakaraming bagay na dapat bigyan ng pansin sa paglo-low carb. Kapag nanakit na ang mga tuhod, nag-leg cramps na, may possibility bumababa ng potassium mo. So, dapat mag-electrolytes ka na. Lalo na kung nagsisimula ka palang mag-low carb. So, yun po yung mga bagay na papansinin mo. Pag sa paglo-low carb, napapansin mo kahit hindi sa low carber. Kasi tignan nyo po, yung mga taong sobrang sipag, ako po, makukonsider ko sarili ko sobrang sipag yung mga panahon na kalakasan ko pa na kung magtrabaho po ako, wala sa akin yung 12 hours, walang tulog. Minsan 24 hours walang tulog kasi nagpanggabi. The following day, lumakwatsa pa. And then, night shift pa pala ako. So, halos wala akong tulog for 24 hours na minsan, hindi ko na napapansin yung katawan ko pala, nagsisignal na kailangan ko magpahinga. Hindi ako nagpapahinga. So, to the point na hinihimatay ako at nauospital ako. Samantalang, kung ang katawan natin ay binibigyan natin ng pagkakataong magpahinga, kung kailangang mag out of town, mag-bonding with the family, mag-leave ka for 3 days para makapagpahinga, gawin mo na. Ate Mavs, magastos yun. Ay, totoo, may gastos naman talaga ang magpahinga at mag-staycation 2 to 3 days with your family. Pero tandaan mo, mas magastos kung mag-staycation ka sa hospital.
Ang malungkot, hindi pa yun staycation na masaya, bonding with the family kasi ikaw lang ang nandoon. At napakamahal ng per day sa hospital. Di ba? Imaginein mo, nung ako lang po na hospital nung minsan, di ba? Isang araw lang yon na ako'y na-hospitalize, 17,000 ang ginastos. Isang araw lang. Inisip ko, kung iyon ay ipinagpahinga ko na lang sa isang staycation with the family. Baka hindi ko pa naubos yung 17,000 na yun, nakapagpahinga na ako. Di ba po? With my family na yun. Kung isang araw lang naman ang usapan. Kaya lang minsan lagi natin iniisip, mahal magpahinga Ate Mars, walang karapatang magpahinga kasi ang daming gastos, ang daming ganito, ang daming bayarin, ang daming bills na ganitong babayaran, ang daming tuition na babayaran, ang gastos sa pagkain, lahat po yan gastos, totoo lang. Pero pagka hindi ka nagpahinga, mas malaking gastos ang aabutin mo. Kung tayo may mga edad na at ang ating katawan ay nangungusap na kailangan mong magpahinga, baka nga talagang kailangan niya magpahinga para maiwasan ang pagkakasakit at nang sa ganun, gumastos ka man sa pagpapahinga, hindi singlaki ng gagastusin mo kung ikaw ay magpapahinga sa ospital.